Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Taong 1990, sa murang edad ay nagtatrabaho na ako sa isang kuprahan doon sa aming baryo. Hindi pa ako nakapagtapos ng high school sapagkat mahirap na kami noon. Sa mga panahon din na ito, yung lola ko na siyang nagpalaki sa akin ay nagkakasakit na. Kaya naisipan kong magtrabaho. Yung nanay ko ay namatay nung ipinanganak niya ako at yung tatay ko naman ay hindi ko na nakilala pa. Kaya si lola ang tumayong nanay at tatay sa akin magmula nung ako ay ipinanganak. Itong kuprahan naman na kung saan ako nagtatrabaho noon ay nasa bukana ng aming baryo. Pagmamay-ari ito ng kapitbahay namin. Natawagin na lang natin sa pangalang Mangustin. Isang hapon habang ako ay nagbubuhat ng mga kopra ay merong pumasok na dalaga sa loob ng bakuran. Agad ko namang binitawan ng mga dala kong kopra at agad ko siyang nilapitan. Naalala ko na nag-uunahan pa kami ng aking katrabaho na tawagin natin sa pangalang Arman. Pero wala siyang nagawa sapagkat nauna ako sa kanya. "Magandang hapon, Binibini. Ilan ang bibilin mo?" Tanong ko sa dalaga at agad naman itong nagsabi kung ilan. At nagtanong pa ako kung aanin niya ang mga ito. Nang sa ganon ay mas mapahaba ang aming usapan. At sabi niya gagawa daw ng lana ang kanyang lola. At agad naman akong tumango bilang tugon. Bago siya umalis ay nagtanong pa ako kung saan sila nakatira. At sabi niya sa kabilang baryo at kakalipat lang daw nila doon. "Saang banda? Anong sityo?" Tanong ko pa. "Hoy, wag nang masyadong maraming tanong. Hayaan mo na siyang umalis." Pabirong sabi ni Arman habang nakangiti. Pero sinabi naman ng dalaga kung anong sityo at agad ko naman itong tinandaan. "Sige, alis na ako. Maraming salamat." Sagot naman ng dalaga at nagpaalam din naman ako sa kanya. Talagang napaka-misteryosa at kakaiba din ang kanyang dating. "Hoy, huwag ka nang umasa. Mga hampas lupa lang tayo. Sa kutis pa lang ng dalagang iyon, siguradong mayaman." Sabi pa ni Arman. "Hoy, walang imposible. Tandaan mo yan. Yan ang palaging sinasabi ng lola ko." Sagot ko naman at tumawa na lamang siya. Magmula sa hapon na ito ay hindi na mawala sa aking isipan ang dalagang ito. Makalipas naman ng isang linggo ay naglakas loob akong dumayo sa kanilang baryo. Meron din naman akong mga kakilala doon at sabi ko pupuntahan ko ang mga ito para bisitahin. Pero meron po akong ibang pakay. Ito ay ang alamin kung saan talaga ang bahay ng dalaga. Balak ko rin kasi itong ligawan. Natamaan niya ako, kaya naging desperado ako noon. Maliban po sa maputi ito, matangos pang ilong, at ang haba ng kanyang mga pilikmata, at ang kanyang mga kilay ay napaka-perpekto tignan. Yun nga, Sir Chris, dumayo naman ako sa kabilang baryo. At ang unang pinuntahan ko ay ang naging kaklase ko noon sa elementarya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kaloy. Sa pagdating ko sa kanilang bahay ay nakita ko siyang merong ginagawa sa labas. Kaya tinawag ko ito. "Kaloy, kumusta?" Pasigaw na sabi ko. "Oy, tol!" Pasigaw na sagot niya, sabay lapit sa akin. At agad naman niya akong niyakap. Talagang malapit po kami ni Kaloy. "Eto, tumutulong muna kay tatay. Ikaw kumusta? At
At bakit ka na pa rito? Tanong niya. Gusto lang kitang bisitahin. Matagal rin tayong hindi nagkita. Gusto mo bang uminom tayo? Tanong ko naman sa kanya at agad naman siyang ngumiti. Alam ko na kung anong ibig sabihin nito. Maya-maya lang ay bumili kami ng tuba sa isang talipapa at bumalik din naman sa kanilang bahay. Agad naming sinimula ng inuman at ang tatay ni Kaloy ay sumali din sa amin. Maganda naman ang mga naging usapan hanggang sa nagtanong ako kung saan matatagpuan ang sityo na kung saan nakatira ang dalaga. Agad naman itong itinuro sa akin ni Kaloy at nagtanong naman ang kanyang tatay kung sino ang kakilala ko doon kasi baka kakilala din naman niya. Pero wala po akong may sagot sapagkat hindi ko alam ang pangalan ng dalaga. Kaya ang ginawa ko, inilarawan ko na lamang ang itsura. Agad naman nila itong nakilala. Ikaw balak mo ba siyang ligawan? Pabirong tanong ni Kaloy at ngumiti na lamang ako. Nalaman ko rin sa kanila na ang dalaga at ang kanyang lola ay kakalipat lang doon. Wala rin silang kamag-anak doon sa baryo at nagbiro pa ako ng mukhang bagay kaming dalawa kasi lumaki din ako kay lola. Pero ngumiti na lamang ang mga ito. Makalipas ang isang oras ay pumasok na si Tito sa loob ng bahay kasi lasing na daw ito at kami naman ni Kaloy ay nagiinuman pa rin. Kaloy, pwede mo ba akong samahan? Gusto ko lang malaman kung saan ang bahay ng dalaga. Sige na. Sabi ko sa kanya. Oo, sige. Tara. Sagot niya. At yun nga Sir Chris, pinuntahan namin ang sityo. At sa pagdating namin doon ay agad na itinuro ni Kaloy ang bahay na kung saan nakatira ang dalaga at ang kanyang lola. Tamang-tama din sa mga sandaling ito ay nakaupo ang dalaga sa harap ng kanilang bahay. Meron siyang tinatahing damit. At ang dahil medyo lasing na ako sa mga sandaling ito, ay naglakas loob akong tawagin ito. At pumitas pa ako ng isang bulaklak na galing din naman sa kanilang bakuran. Agad ko namang naagaw ang atensyon ng dalaga at noong nakita niya ako ay agad siyang ngumiti at naglakad papunta sa amin. Oh, bakit ka nandito? Tanong ng dalaga habang nakangiti. Gusto lang kitang kumustahin. O heto, para sa'yo. Sabi ko naman, sabay abot ng bulaklak sa kanya. Amin to Teka, ano ba talagang kailangan mo? Tanong pa niya sabay ngiti. Wala naman. Gusto lang kitang makilala. Pasensya ka na. Sagot ko naman at agad naman niyang sinabi ang kanyang pangalan. Tawagin natin siya sa pangalang Corazon. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay lumabas naman ang kanyang lola na sa unang tingin ay talagang mapapasabi ka na masungit. Nagsasalpukan ng mga kilay habang naglalakad papalapit sa amin. Ano to? Sinong mga to? Tanong ng kanyang lola. Mga kaibigan ko lang po. Sagot ni Corazon. Pasok. At kayong dalawa, umuwi na kayo. Pasigaw na sabi ng matanda. At wala naman kaming magawa ni Kaloy, kundi ang umalis. Nag-iwan pa ako ng matamis na ngiti kay Corazon. At kumiti din naman ito bilang tugon. At sabi ko naman sa isip ko, makikita pa rin naman kami. Kasi sigurado na magpapabili ulit ang kanyang lola ng mga kopra. Ang importante ay huwag lang niyang sabihin sa kanyang lola na trabahador ako doon sa koprahan. Ito yung pinapanalangin ko noon. Makalipas lang ang mahigit isang linggo, isang umaga, ay bumili nga ulit doon si Corazon. Maganda naman ang aming mga naging usapan at naaliw po ito sa akin. Palabiro po kasi ako at sabihin na nating makwela din, kaya napatagal ang usapan namin. Hindi naman namin namalayan
na mahigit 1 oras na kami nag-uusap. Hanggang sa nagulat kami na ang kanyang lola ay biglang nagsalita sa aming likuran. "Kanina pa ako naghihintay sa iyo. Kaya pala natagalan ka dito. Uwi!" Pasigaw na sabi ng matanda at piningot naman niya si Corazon. At nang makaalis na ang dalawa, ay agad naman akong napailing. Grabe naman yon. Piningot sa harap natin. Hindi na bata si Corazon para gawin niya yon. Sabi ni Arman. Napaka-istrikta. Pero hindi mo ba napapansin na malayo ang kanilang itsura sa isa't isa? Ni hindi man lang sila kahawig. Sabi ko naman. Baka naman nagmana sa kanyang nanay o tatay na hindi anak ng matanda. Sagot naman ni Arman at tumangon na lamang ako bilang tugon. Kinagabihan, habang ako ay nagpapaantok, ay meron akong narinig na pagaspas ng isang ibon at nawala din naman pagkalipas ng ilang minuto. Hindi ko na lamang po ito pinansin kasi inisip ko na baka isa lamang itong normal na ibon. At makalipas pa ang mahigit kalahating oras, ay nakatulog ako. Sa maniwala kayo o hindi, ay napanaginipan ko ang lola ni Corazon. Meron po siyang banta at sabi niya, layuan ko daw ang apo niya. Kasi kung hindi, ay hindi ko daw magugustuhan ang mangyayari. Nagising naman ako bandang 2:00 ng madaling araw. At magmula sa mga sandaling ito ay hindi na ako nakabalik pa sa aking pagtulog. Maya-maya lang ay meron ulit akong narinig na pagaspas. At sa mga sandaling ito ay nanggagaling na sa labas ng bintana ng aking kwarto. Pero hindi ko pinansin. Bandang 3:00 ay dito na ako unti-unting kinilabutan. Nung una ay hindi ko alam kung bakit. Sinasabi naman ng aking sarili na merong nilalang sa labas ng aking bintana. Hindi ko man ito nakikita pero nararamdaman ko siya. Nagtatayuan na rin ang aking mga balahibo. Hanggang sa napansin ko ng aking mga paa ay hindi ko na maramdaman. Nagsimula rin akong lamigin. Hanggang sa unti-unti akong nakarinig ng mga bulong na tila ba merong nag-oorasyon sa labas ng aking bintana. At ang aking bunganga ay hindi ko rin maibuka. Nararamdaman ko na palala ng palala ang nangyayari. At walang ano-ano. Boy, apo! Narinig kong sabi ni Lola at agad niyang binuksan ang pinto. Boy, anong nangyayari sa'yo? Tanong niya nung makita niya ako. Dito na ako unti-unting nakagalaw at nakapagsalita. Agad naman akong yumakap sa kanya kasi natataranta na ako sa mga sandaling ito. At sinabi ko naman na sa tingin ko ay merong nilalang sa labas ng aking bintana. Hindi naman ito nagdalawang isip na buksan iyon. Pero wala naman daw siyang nakita. At nalaman ko naman sa kanya na kaya niya ako pinuntahan ay nang dahil masakit daw ang kanyang mga balakang. At gusto daw niyang pahiran ko ito ng isang pamahid at hilutin. Parang nagkataon din kasi kung hindi, baka ano nang nangyari sa akin. Ito po ang pinakaunang karanasan ko sa kababalagan at hindi pa nagtatapos dito. 2 beses sa isang linggo ay nakikita kami ni Corazon sa bayan. Nararamdaman ko rin na meron po siyang pagtingin sa akin. Kaya hindi ako nagdadalawang isip na liligawan ito. At makalipas lang ang 2 buwan na pagkikita, sinagot niya ako. Hindi po namin ipinaalam sa kanyang lola na meron kaming relasyon. At nagkikita lamang kami kapag merong inuutos ang kanyang lola sa kanya. Bali dinadaanan niya ako sa kuprahan. At ako naman ay humihingi ng paintulot kay Arman para kung sakaling hanapin man ako ni Mang Gustin ay magdadahilan na lamang ito. Lumipas lang ang 1 taon
Ni isang beses ay hindi kami nahuli ng lola ni Corazon. Meron kasi kaming tagpuan na malayo sa mga bahay. Ito po ay nasa loob ng isang gubat na malapit lang naman sa bayan. At yung parang landmark namin ay ang puno ng santol. Nakaukit pa nga doon ang aming pangalan. Subalit dumating itong araw na sinundan kami ng kanyang lola. Masaya kami nag-uusap sa ilalim ng araw nang bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw sa di kalayuan. Siyempre agad ako nataranta kasi malayo pa lang ay alam ko na lola po ito ni Corazon. Wala naman kaming nagawa kundi ang hintayin ito. Kailan ka pa natutong magsinungaling? Tandaan niyo, kahit saan man kayo magtago, ay mahahanap ko pa rin kayo. Sabi ng matanda, sabay sampal kay Corazon. Ela, nagmamahalan po kami. Sagot pa ni Corazon, pero agad siya nitong sinabunutan at hinila papalayo sa akin. Umuwi na tayo. Pasigaw na sabi pa ng matanda. Agad naman po akong napailing. At magmula sa araw na ito, ay hindi ko na muling nakita si Corazon. Ilang beses din akong pumunta sa kanilang bahay, pero walang sumasagot sa akin. Pero alam ko na nandoon lamang ang aking mahal, nakikinig sa aking pagtawag. Makalipas pa ang mahigit 2 linggo, isang madaling araw ay nagising ako sa boses ni Corazon na nanggagaling sa labas ng bintana ng aking kwarto. Dali-dali naman akong tumungo doon. At nung una ay nagdadalawang isip ako. Pero nung mabuksan ko na ang bintana, siya nga. Meron siyang dalang mga bayong na merong lamang mga damit. Itago mo ko dito. Maawa ka sa akin. Hindi ko na kaya. Sabi niya at agad ko itong pinapasok. Nakita ko na meron siyang mga pasa sa kanyang pisngi. Sinasaktan daw ito ng kanyang lola. At nang dahil dito ay ginising ko na rin ang lola ko at nagsimula kami mag-usap-usap. Dito po namin nalaman ang lahat-lahat. Si Corazon ay hindi daw tunay na apo ng kanyang lola. Parang inadapt lang daw ito nung siya'y musmus pa lamang. Wala rin daw siyang ideya kung sino ang tunay niyang mga magulang. Kasi hindi rin daw sinasabi sa kanya ng kanakilala niyang lola. Meron pa siyang sinabi sa amin na talagang nagbigay sa amin ng kilabot. Siya daw ang magmamana ng pagiging aswang ng kanyang lola. Wala nang iba. Hindi daw niya kaya ito, kahit na meron pa siyang utang na loob sa matanda. Wala rin daw siyang kalayaan kapag nasa piling siya nito. Hindi daw niya kayang tanggapin ang ganoong kapalaran. Humingi naman ito ng pabor sa amin ni lola na kung pwede ay itago muna siya doon at kung hahanapin man daw ito, sabihin daw namin na hindi namin siya nakita. At yun nga magmula noon, doon na tumira sa amin si Corazon. Pero tuwing gabi ay hindi ako makatulog na maayos sapagkat palagi itong nananaginip ng masama. Palagi rin niyang napapanaginipan ng kanyang lola at ayon pa sa kanya, ay nadidinig pa niya ang boss nito at na pinapauwi siya. Makalipas pa ang ilang linggo, isang hapon habang ako'y nagluluto sa kusina, ay nagulat ako nang marinig ang boses ng lola ni Corazon na nanggagaling sa bintana. At sa pagtingin ko doon, ay nakita ko itong nakatingin sa akin. Nanlilisik ang mga mata at galit na galit. Tamang-tama din naman na si Corazon ay dumating. Nagulat din ito nang makita niya ang kanyang lola. Wala kang utang na loob. Ipinagpalit mo ako. Inalagaan kita. Binigyan ng tahanan. Pero siya lang pala ang aking kapalit. Galit na sabi ng kanyang lola. Wala naman kaming maisagot sa mga sandaling ito. Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Pasigaw na sabi ni lola sa lola ni Corazon.
Pagsisisihan mo ang lahat ng to. Dagdag pa ng matanda, sabay takbo palabas ng aming bakuran. Agad ko namang niyakap si Corazon kasi nararamdaman ko na nanginginig ang kanyang mga laman sa takot. At magmula sa araw na ito ay hindi na kami makatulog na maayos tuwing gabi. Palagi po kami nagigising nang dahil sa nakakarinig kami ng mga kalabog at mga huni ng ibon na alam naming hindi pangkaraniwan. At habang tumatagal ay napansin ko na si Corazon ay unti-unting pumayat at namutla. Tila ba merong humihigop sa kanyang mga dugo. Ilang albularyo na rin ang aming napuntahan pero hindi daw nila kaya ang kumukulam kay Corazon. Ilang beses din kaming pumunta sa bahay paggamutan pero normal naman daw ang lahat. Hanggang sa isang umaga, sa aking pagising, agad ko siyang hinalikan. Magandang umaga, mahal ko. Gising na at tayo magluluto pa ng almusal. Pabulong na sabi ko sa kanya. Pero napansin ko na hindi na ito humihinga. Wala na siyang buhay. Ang payat-payat niya at nakakaawa tignan. Iyak ako ng iyak noon kasi hindi ko matanggap na ganun pong nangyari sa kanya. Sa maniwala kayo o hindi, nang dahil sa galit ko ay kumuha ako ng itak at tumakbo papunta sa kanilang baryo. Sa bahay ng kanyang lola. Umiiyak pa ako noon. At sa pagdating ko doon, ay agad akong tumungo sa kanilang bahay. Subalit sabi ng mga tao doon, mahigit 1 buwan nang walang tumitira. Hindi daw nila alam kung saan pumunta ang matanda. Napansin ko rin na yung mga bulaklak sa loob ng kanilang bakuran ay nalanta. Isang pahiwatig na wala nang nag-aalaga sa mga ito. Kumbaga, wala nang buhay ang bakuran nila. Sir Chris, pasensya na po kayo. Hindi ko na po kayang ipagpatuloy ang kwento. Maraming salamat sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli.